Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Tayo po ay nasa third installment ng ating pong series ngayong buwan na ito ng December. Last na buwan na po ngayong taon na ito, naniniwala po tayo na tayo po ay inihahanda ng Panginoon sa ating mga sa pamamagitan ng mga topics na ito. In preparation po mga kapatid, hindi lamang sa Paskong ito, pati sa susunod na taon. Kaya nga po, just sit back and relax. Sasayan po natin mga kapatid na kausapin tayo ng Panginoon. Tayo po ay magsasalo-salo ng makapangyarihang salita ng ating Panginoon ngayong araw na ito. At i-share mo itong link na ito, itong video na ito. At naniniwala ako na kung saan hindi lang tayo ang katatagpuin ng Panginoon, kundi katatagpuin din ni Lord yung mga tao na kung saan mapakapanood nitong mensaheng ito, makakakain din sila ng Word of God ngayong araw na ito. At naniniwala po ako that after this, your life will never be the same again. So let's get started. In his article entitled 6 Ways Satan is Stealing Christmas, Dr. John MacArthur once said, the majority of people in the world will miss the next Christmas. Why? In spite of all the media promotion of Christmas, the majority of people will miss it because, sinabi niya, it has become so absurd. Satan has so cluttered the Christian concept of Christmas with such needless paraphernalia that its true meaning is easily lost. Napaka-importante po nun, sinabi niya na masyado ng absurd itong naging celebration ng Pasko, itong meaning ng Pasko ay madaling mawala dahil yung meaning nito ay tinabunan na ng kung ano-anong mga gawain. Kaya nga po dito papasok ngayon yung issue, pagdating nabigyan ka na ba ng regalo? Ngayong December, yung iba November pa lang nakakapagtaka no? Christmas party. November, pero hayaan mo na sila, baka napakadami, baka 12 siguro yung Christmas party nila, kaya in advance nila yung iba. Pero naka-receive ka na ba ng Christmas greetings ngayon na nakalagay Merry tapos Xmas ang nakalagay? Yung Merry tapos Xmas na kung saan pinagtatalunan ng mga tao. Pero alam niyo po ba mga kapatid, yung abbreviation na Xmas for Christians dates back from the mid-16th century. So the X is the Greek letter Chi. Ito po yung initial na letter dun sa word na Christos or Christ. So in spite of a long and respectable history nitong Xmas na ito, actually hindi issue yan sa kanila dati, today, yung Xmas is offensive to many people. It is offensive to, especially to many Christians. Kasi nga yung word na X ang nakalagay doon. Kaya nga, bakit kaya? Maybe dahil sa ibang meaning ng X, kaya napaka-offensive nito sa maraming mga Christians. Kasi yung meaning ng X para sa iba ay unknown o kaya to invalidate. Kaya nga pag nakikita nila yung word na X, medyo irritable yung maraming mga Kristiyano. But of course, mga kapatid, the real meaning of Xmas is Christos. Wala itong problema sa kanila. Kaya lang, sabi ko nga, kapag may mga nagtatanong sa akin ito, huwag mo na lang sigurong gamitin itong Xmas kung hindi mo ito naiintindihan. At kung hindi naiintindihan ito ng kausap mo, para walang pagtatalo na mangyari. Kaya lang naman, para naman sa hindi nakakaintindi, pwede ba mag-grow din? Kasi minsan, ang ignorance, naglilid siya sa arrogance. Minsan kaya tayo nagagalit kasi hindi natin alam. Pero hindi porket hindi na alam ng mga tao, gagamitin na natin, i-insist na natin lagi yung gusto natin. Pwede bang ipaintindi na lang muna natin? At kung ayaw talagang intindihin, bala ka dyan. Ganun na yon. Ulitin ko, huwag mo na lang sigurong gamitin kung hindi mo naiintindihan o hindi rin lang naiintindihan ng kausap mo para walang gulo. Pero para sa lahat, maganda rin na nag-grow tayong lahat. Now, but in reality, sa totoo lang mga kapatid, yung Christmas is unknown to many. Totoo naman, kasi na unknown ito to many, hindi lang dahil yung Xmas na yon, kundi yung meaning nito
ng Paskong ito ay unknown talaga sa napakaraming tao. That's why they miss Christmas. Nung unang celebration nito, nung unang pangyayari, nung ipanganak ang ating Panginoong Kristo, iilan lang naman na nakaalam. Many people rejected it. At hanggang ngayon naman. So Christmas is really unknown to many people. And let me submit to you that how tragic the world would be if there is no Christmas. Napakatindi ng trahedya ng mundo kung walang Pasko. Kaya nga ang tanong nito ngayon, ano ba ang mayroon sa kapanganakan ni Jesus? Ano ba ang mayroon dito sa Paskong ito? Para nang sa gayon, mas naiintindihan ng mga tao, hindi ito nagiging unknown. It's either kasi mag-benefit tayo dito or walang mangyari sa atin. Sayang. May mga bagay sa mundo na available na sa tao. That's why a lot of people na nagdarahop, a lot of people, mga kapatid, hindi sila maka-breakthrough sa buhay, hindi dahil sa walang opportunity, kundi hindi nila makita yung opportunity. Bukod sa hindi minsan alam, pero hindi nila makita, hindi nila nalalaman, unknown sa kanila. At matagal na panahon, lalo na pagdating sa Pilipinas, di ba, mas maraming mga financially illiterate. Praise God, at ngayon natututo ng iba, nakakalibre. Ultimo TikTok, natututo yung iba sa TikTok. Dati yung mga natuturo doon, binabayaran ng 50,000, 10,000, 5,000 na training. Kaya lang talagang sa taong tamad, wala talagang kasipag-sipag mag-aral, no? Libre na, tinatamad pa na pag-aralan maigi. Kaya mga kapatid, siguro napaka-importante ngayon na malaman natin kung ano ba ang ibig sabihin nito kasi tayo din na magbe-benefit na ito. At sayang yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo, sayang yung meaning ng pagparito ng ating Panginoong Kristo kung hindi maiintindihan ito ng mga tao. At kapag naintindihan natin ito yung magbabago ng buhay natin. Ano ba ang mayroon sa kapanganakan ni Jesus? Naniniwala ako kapag napakinggan mo ito yung magbabago ng buong buhay mo. So I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 1 verse 21. Matthew chapter 1 verse 21. Napaka-powerful ng isang verse na ito. At dito makikita natin kung ano ang mayroon sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Verse 21. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Again, ito po mga kapatid, kinausap ng anghel si Joseph. At ito ang sinabi niya, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus because. Ito na yung dahilan. He will save his people from their sins. Ibig sabihin ito yung purpose. Always remember this, when purpose is not known, abuse is inevitable. Ulitin ko, when purpose is not known, abuse is inevitable. Yung word, mga kapatid, na abuse, ang ibig nanggaling yan sa dalawang salita na abnormal use. Kasi minsan kapag hindi natin alam ang purpose ng isang bagay, we normally abuse that thing. Pag hindi alam ng isang tao ano ang purpose ng buhay, hindi niya alam kung anong purpose ng pera, hindi niya alam kung anong purpose ng relationship, ng sex, kung ano-anong mga bagay na a-abuse ito ng tao kahit na ang Diyos ang gumawa, pag hindi natin alam, na-aabuso natin, kasama dito ang Pasko. Kaya abusong-abuso na ang Pasko because people really don't know how or they really don't know the why of Christmas. Kung ano itong meaning na ito, kung ano ang ibig sabihin ng Paskong ito, kung ano ang mayroon sa kapanganakan ni Jesus at ngayong araw na ito, mga kapatid, i-reveal sa atin ng Panginoon kung ano ang mayroon sa kapanganakan niya. Number 1, sinabi niya dito, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, and you are to give him the name Jesus. Number 1, Christmas reveals his identity.
Yung kapanganakan na ito ng ating Panginoong Sokristo, ni-reveal dito yung identity ng ating Panginoong Sokristo. Napakasimple, no, mga kapatid? The name of Jesus reveals His identity. Yung kapanganakan ni Lord, ni-reveal yung kanyang identity. First, mga kapatid, it is a divine identity. Tignan natin yung unang line dito. She will give birth to a son. And you are to give him the name Jesus. She will give birth to a son. First, ito po mga kapatid, yung tawag dito ay virgin birth. Because the virgin birth is essential to affirm the deity of Jesus Christ. Napaka-importanting doctrine ito ng Christianity at ng Christology, mga kapatid, itong virgin birth na ito. Why is it important doctrinally to affirm the virgin birth? Let me give you first the definition of virgin birth. The virgin birth is the doctrine that Jesus was conceived and born by His mother Mary through the power of the Holy Spirit without sexual intercourse with her husband, Joseph. Nabuntis si Mary na kung saan walang sexual intercourse sa kanyang asawa na si Joseph. It is attested in the Gospels of Matthew and Luke and affirmed in both the Apostles' Creed in 2nd century and the Nicene Creed in the 381 AD. And even the Orthodox, the Catholic, and Protestant churches all accept it na authoritative ito or explanation ng mixture ng human and divine nature ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga pag mababasa natin yung Apostles' Creed, yung Nicene Creed, di ba? Yung unang linya niya, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Pangalawang linya, I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Pangatlong linya, He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Virgin birth. Yung naipanganak si Jesus Christ, na pinagbuntis siya, ipinanganak siya, na still, virgin si Mary. Paano nangyari yon? Yun nga ang ibig sabihin nito. So Jesus was born of a virgin. This is a unique glory. So of the billions of humans who have lived throughout history, only one person entered the world in this way. There is only one mediator between man and God. And there is only one human who was virgin born. So dito pa lang, mapapansin natin, she will give birth to a son. Sino yung she na yun? Virgin. Yung taong yun, tapos nagbuntis, tapos ipapanganak. Paano nangyari yun? Kasi nga, Diyos yun ipapanganak. That's why Christmas reveals Jesus' identity. It was a divine identity. Second, mga kapatid, ano bang identity pa ang ni-reveal ng kapanganakan ng ating Panginoong Sokristo? Second, it is a human identity. She will give birth to a son. Virgin Mary will give birth to a son. At sinabi, ikaw naman, Joseph, pangalawang linya, sinabi nito, and you are to give him the name Jesus. It is a human identity. So the name Jesus means Yahweh is salvation. And it was very common name in that society nung panahon na yon. Alam niyo po ba mga kapatid, according to Josephus, the historian, there were about 20 people called Jesus nung panahon na yon. 5 doon sa 20 yon na Jesus ang pangalan. 5 doon, mga high priest. And 10 doon na mga Jesus ay contemporary mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Anong ibig sabihin doon? Ibig sabihin, gumamit si Lord ng pangalan ng pangkaraniwang tao. That's why Christmas reveals His identity. Gumamit si Lord ng pangalan ng pangkaraniwang tao. Alam niyo po ba mga kapatid, yung most popular name sa Pilipinas?
Ang most popular name sa Pilipinas, number 1 is Mary. Number 2, Maria. Number 3, John. Number 4, Jose. Number 5, Mark. Number 6, Michael. Number 7, Joel. Number 8, Romeo o Romeo. 9, Antonio. Yung number 10 ay Reynaldo. Sa Pilipinas po, yun mga kapatid. Mary, Maria, John. Top 3. Alam niyo po ba yung top names over the last 100 years? Ito yung top names over the last 100 years. Yung first mga kapatid sa lalaki ay James. Sa loob ng 100 taon, sa babae Mary. Sa buong mundo ito. Yung pangalawa sa lalaki, John. Sa babae, Patricia. Pangatlo, Robert sa lalaki. Sa babae, Jennifer. Hindi ko na babanggitin yung iba. So, what's my point? Halimbawa, kung halimbawa, ngayon ipinanganak si Jesus, tingin ko, ang pipiliin na pangalan ay yung pangkaraniwan na pangalan ngayon. Kasi malaki ang ibig sabihin nun. Although, of course, hindi mangyayari yon kasi may plano na nga ang Panginoon, alam niya ito. But my point is, ang kinuha ni Lord, ngayon, hindi na natin masyadong pinapangalanan yung mga anak natin na Jesus. Although may mga Jesus dito, may uncle ako, Jesus ang pangalan eh. Kaya lang, ang hirap mamalo pag Jesus ang pangalan ng anak mo. Ang hirap sigawan. Parang naninigaw ka sa Diyos. Parang makikurse ka. Ang hirap, paano mo gagawin ngayon yun? Kaya hindi na siya pangkaraniwan ngayon. Hindi katulad nung panahon nila. Kaya nung panahon nila, yung pangkaraniwang pangalan ng tao, yun ang pinili ni Lord. So when we speak of Jesus in the Bible, we are referring to God in the flesh. So the name Jesus is our Lord's human name. He's given many names in the Bible. But the name Jesus is the name that identifies Him with the very people He came to save. That's why He was all God, yet He was all man too. Kaya nga ang Pasko ni-reveal yung identity ni Lord. Ano yung identity yon? Divine identity and human identity. And when Jesus was born in Bethlehem, God came to earth to live among men. Biruin mo yung pangkaraniwan na pangalan. Kaya nga pagdating pa rin kahit sa translation ng Bible eh. Kaya nga ang ginamit dati na translation, especially yung pagsulat sa New Testament na Greek, ay Koine Greek. Ibig sabihin, salitang kanto ang ginamit dati. Ibig sabihin, hindi lang salitang kanto, ibig sabihin nun, yung pangkaraniwang lingwahe, Koine Greek, common Greek, ganun yung pagkasulat sa New Testament. At hindi pang scholar na Greek yung sinulat dati. Kaya kapag nakakita tayo ng translation na parang pangkaraniwan, parang pangkanto, ang purpose nga ni Lord para maintindihan ang salita niya at hindi para hindi maintindihan. Iba, paano natin mababasa yan kung di naman natin maintindihan? Ganon din si Lord. Ipinakita ng kapanganakan ng ating Panginoong Sokristo, ipinakita ng first advent or first coming, yung identity. Kaya may Pasko mga kapatid, ni-reveal nito yung identity ni Jesus Christ. At yung identity niya mga kapatid, ito ay divine identity because He was born by a virgin woman. At yung pangalan na ibinigay sa Kanya ay pangalan ng pangkaraniwang tao. So Jesus understood, mapapansin natin mga kapatid, that Jesus understood poverty. He understood weariness. He understood hunger. He understood rejection. He understood loneliness. He understood temptation. And Jesus endured all that nang sa gayon, mga kapatid, makapag-identify siya sa atin, na iintindihan tayo ni Lord. That's why in Hebrews chapter 4,
verses 15 hanggang 16. For we do not have a high priest who is unable to empathize, or for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. What's the point? God has chosen a name that would identify Him as a man, so that we can be confident that God could identify with us. Sa madaling salita, alam ni Lord ang sitwasyon ng tao. Alam ni Lord ang kalagayan natin. Alam niya kung paano tayo mabuhay. Bakit nabuhay siyang kasama ng mga tao? Una, alam ni Lord yung kalagayan natin. Pangalawa, alam niya ang kailangan natin. Pwede kasing sabihin natin na hindi naman ako naiintindihan ng Diyos. Kasi Diyos siya. In the first place, mga kapatid, Diyos nga eh. Di alam niya yun. Pero yung pangalawa, mga kapatid, na matindi doon, hindi mo pwedeng sabihin yun. Sabi ni Lord, I've been there. I was tempted too. Nagutom din ako. Ni-reject din ako. Kaya alam ko ang sinasabi ko. Napansin mo, kapatid? Pwedeng sabihin ng tao, hindi ako naiintindihan ng Diyos kasi Diyos siya. Di niya naranasan ng pangkaraniwang tao. And we cannot tell it to the Lord because He came like a man and lived among men on earth. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word became flesh and made His dwelling among us. Sa totoo lang, mas kampante ka kapag lalapit ka sa isang tao na alam mong kapareho kayo ng pinagdaanan o naiintindihan yung kalagayan mo. Kasi sa ganitong sitwasyon, mas madali tayong makalapit. Parang ganun din, di ba? Pag alam mong naiintindihan ka ni Lord, oo nga, nagutom din si Lord. Umiyak din si Lord. Kaya hindi naman masamang mag-grieve, hindi masamang malungkot. Gayun ultimo ang Panginoong Kristo, kaya nga may Jesus wept eh. Hindi, duwag ka. Hindi dito katunay na lalaki. Hindi mahina ka. Si Jesus Christ nga eh. Umiyak siya nung nawala yung kanyang kaibigan na si Lazarus. So kapag nalungkot ka, lumapit ka kay Jesus dahil isipin mong minsan nalungkot din siya. So para sa mga lalaki, hindi ka duwagan o kabawasan sa pagkalalaki ang pag-iyak dahil si Jesus mismo umiyak din. Kapag nagutom ka at nauhaw ka, lumapit ka kay Lord at isipin mo minsan nagutom at nauhaw din ang ating Panginoong Hesus. Kapag ikaw ay tinitempt, lumapit ka kay Lord, knowing na maraming beses na tinitempt din ang ating Panginoong Hesus. Kapag ikaw ay rejected, lapit ka kay Lord. Kapag nakakaranas ka ng rejection sa buhay, isipin mo, naintindihan ka ni Lord kasi ay maniwala ka. Tat-tat ng rejection si Jesus Christ. Kaya kung ikaw ngayon rejected ka, ang dami nag-reject sa'yo, kapatid, pwede ka pa makabangon. Huwag ka mag-alala. Si Jesus, nung ipapanganak siya, ang daming nag-reject sa kanya. Biruin mo. Gusto na siyang mawala. Nung ipinanganak siya, gusto pa rin siyang mawala. Pinapatay halos lahat ng mga bata, mawala lang siya. Kapatid, tatlan nag-rejection si Lord. Alam mo ba hanggang ngayon rejected si Jesus Christ? Na maraming tao. Dati pa hanggang ngayon nire-reject na siya. Kaya maintindihan natin, Ma'am Behera, naiintindihan ako ni Lord. At si Lord ang may kakaya magturo sa iyo anong dapat mong gagawin kapag nakakaranas ka ng mga bagay na ito. Just come to Jesus. He knows your situation. Alam ng Panginoon ang sitwasyon natin. Alam niya. So Christmas reveals His identity. Jesus is both divine and human. Sinadya tayo ni Lord puntahan. Ganon tayo ka-espesyal sa ating Panginoon. Ang ganda ng kalagayan niya. Tapos pupuntahan yung mga makasalanang tao. 100% God yung pumunta sa atin para sure na walang bahid ng kasalanan ng isang alay.
at maligtas tayo. 100% human para tayo ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nang sa gayon, makapag-empathize siya sa atin. Makapag-identify siya sa atin, makita natin, mambira na buhay din ang aming Panginoong Jesus. So Christmas reveals His identity. Grabe. Yun pa lang yun. Pangalawa, mga kapatid, Christmas reveals His intention. Verse 21, He will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because He will save His people from their sins. Because He will save His people from their sins. So His name, mapapansin natin mga kapatid, reveals His intention. Ito maganda. Anong klaseng intention ito? First mga kapatid, it is a sacrificial intention. Because He will save His people from their sins. Kaya may Pasko, dahil may nagsakripisyo. In fact, it is a personal sacrifice. So dito pa lang yung kapanganakan ng Panginoon ng Isus. Bakit siya pumarito? Bakit hindi siya sa palasyo ipinanganak? Hindi naman yun yung intensyon niya eh. Nakuha natin yun. Bakit hindi nag-asawa si Jesus Christ? Hindi naman yun yung intensyon niya. Kaya nga napaka-importante ng intensyon. Because He will save His people from their sins. It is a sacrificial intention. Romans chapter 5 verse 8. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Hebrews chapter 9 verse 12. He entered once for all in the holy places, not by means of blood, not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood, the securing an eternal redemption. Biruin mo, by means of His own blood. Pwede niya naman sabihin, yung blood mo na lang Moises, yung blood mo na lang Adan, Eva. Kaya lang, hindi naman perfect yun. Kung iba yan, ituturo na lang yung iba. Bayaran na lang kita. But by means of His own blood. Kasi hindi naman kaya yun eh. Walang kakayahan yung iba. Kaya nga kinakailangan, yung pupunta dito, perpektong alay. Perpektong offering. Perpektong dugo. Kaya hindi pwede mga kapatid, na ipagbubuntis siya ng isang may kaugnayan, ibig sabihin may sexual intercourse na nangyari kasi mahahaluan yun eh. Hindi na perfect ngayon yung dugo na may iaalay sa atin para sa ating kaligtasan ngayon. Kaya nga ni-reveal yung identity ni Lord, human and divine identity. At mapapansin natin mga kapatid, napaka-sacrificial na intensyon ng ating Panginoon kung bakit siya pumarito. Philippians chapter 2 verse 8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and by becoming obedient to death, even death on a cross. Biruin mo yung Diyos, tapos nagkatawan tao pa. Tapos naging obedient siya to death, even death on a cross. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Biruin mo yon. The life now I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. What a sacrificial intention. Second mga kapatid, it is a sure intention. Because He will. Ay, pambihira. Kaya may Pasko, dahil may nanigurado. Sinigurado ni Lord yung intention niya na maisasalba yung mga tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Para nang sa gayon, whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Kaya lagi ko nang sinasabi, wala tayong parte
pagdating dun sa paggawa ng regalong yun, yung grace ni Lord. Wala tayong parte dun. Wala tayong part dun. Walang human part dun. Ang parte lang natin, mga kapatid, tanggapin yung buong-buong regalo na binigay ni Lord. Dahil, mga kapatid, ito maganda, sure yun. He will save His people from their sins. Ito yung panahon natin, mga kapatid, na kung saan wala tayong assurance. Marami po ako, mga kapatid, na nababasa ngayon ng mga articles and even nakakausap ng mga business leaders. Malungkot man sabihin, pero magkakaroon ng matinding battle, matinding pagkalugi ang mga negosyo next year, wag naman sana. Pero sang-ayon sa kanilang forecasting na ginawa, magkakaroon ng matinding challenge ang ekonomiya ng buong mundo next year. Pero sinabi ko nga, ang ekonomiya natin, ang ekonomiya ng Diyos ay iba sa ekonomiya ng tao. At sinasabi ko rin na yung adversity niyan ay pwede kang makakuha ng opportunity. Kaya tayong bigyan ni Lord ng wisdom dito. Ito yung panahon, kaya lang mga kapatid, ito yung panahon na wala kang assurance eh. Wala kang makukuha na 100% na assurance sa mundong ito, sa mga tao, mga kapatid. Pero kay Jesus, maniwala ka meron. Katulad nito, because He will save His people from their sins. Yes, pwedeng hindi lahat mapagkatiwalaan natin dahil totoo naman, mga kapatid. Pero maniwala ka si Jesus, pwede mong pagkatiwalaan na kapag sinuko mo yung buhay mo sa Kanya, ikaw ay nanampalataya sa Kanya, tinanggap mo siya, John 1:12, mga kapatid, bibigyan Kanya ng karapatan maging anak ng Diyos. Bakit? Secured ang salvation natin kay Lord. Dahil umpisa pa lang, because He will save His people from their sins. That's why Christmas reveals His intention. It is a sacrificial intention. Pangalawa, it is a sure intention. Hindi nakikipagbiruan si Lord. Nung dumating siya dito sa mundong ito, seryoso ito, mga kapatid. Third, it is a saving intention. Because He will save His people from their sins. Kaya may Pasko dahil may dumating na manliligtas. So the Christmas story is not primarily about the birth of a baby who would grow up to become a great moral teacher and example. Although Jesus did become those things, rather it is the profound story of the birth of a Savior. The birth of our Savior. That's why, sinabi ng anghel kay Joseph, she will give birth to a son, and you shall give him the name Jesus, because He will save His people from their sins. You shall give Him the name Jesus. So, alam niyo po ba, mga kapatid, the Hebrew name Jesus, ang ibig sabihin niyan ay Joshua. It means Jehovah is salvation. So, if you do not know Jesus as your Savior, then you don't know Him at all. Pag ang tingin mo lang sa Kanya ay propeta, kapag tingin mo lang sa Kanya ay national or global figure, then you don't know Him at all. Kaya nga sinabi ko, mga kapatid, ang kaligtasan ng isang tao ay hindi makukuha sa relihiyon, kundi makukuha ito sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Bakit? Pwede mo makilala, Jesus, kilala ko yan. Ang daming nakakakilala kay Jesus. But if you don't have relationship with Him, hindi ka maliligtas. John 1:12, di ba? Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Lagi kong sinasabi, ang pagiging children, ang pagiging anak ay hindi isang relihiyon, kundi ito ay isang relasyon. Nung ipinanganak mo ba yung bata mo, anak, relihiyon to ah. May relationship kayong dalawa. Kaya nga yung mananampalataya kay Lord, yung tatanggap kay Lord, bibigyan niya daw ng karapatan na maging anak ng Diyos. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Kasi maraming mga tao, eto nga, for example, kilala mo ba yung presidenteng yun? Kilala ko yan. Kilala ko ba presidente ng Amerika? Kilala ko presidente ng Russia? Kilala ko ang president ng
China, kilala ko ang president ng Philippines, but may relasyon ka ba sa kanya? Agad-agad ka ba nakakapasok sa opisina niya? O lalo na sa kwarto niya? Ang may access lang doon ay yung may relasyon sa kanya. Kaya ang may access lang sa salvation ay yung may relasyon sa kanya, yung anak ng Diyos. So if you don't know Jesus as your Savior, then you do not know Him at all. Because Jesus came to save His people from their sins. Kaya may Pasko ay dahil may ililigtas at may manliligtas. Kaya nga ang ibig sabihin ng pangalan niya is Jehovah is salvation. So the word salvation tells us what Jesus came into this world to accomplish, to save His people from their sins. Ang ibig sabihin ng save, mga kapatid, to rescue, keep safe and sound, to rescue from danger or destruction. Alam mo kasi mga kapatid, ang pinakamasakit dito, nung panahon nila, kaya a lot of people miss Christmas during that time kasi hindi nila naiintindihan. Isi-save niya kami. Hindi nila maintindihan kung bakit ganun. Ang pinipilit kasi ng mga tao dati, mga kapatid, gusto nilang makalaya sa pagkaalipin ng Roman Empire sa kanila. Yun yung ultimate dream nila. Kaya ang hinihintay nila, isang political na savior. Kaya nga nireject si Jesus Christ. But they missed the point. Mas mabigat umalipin, kapatid, ang kasalanan kaysa si Cesar. Mas mabigat umalipin, kapatid, ang kasalanan kaysa sa Roman Empire at that time. Hindi nila maintindihan na ang dahilan ng Panginoon, kaya siya pumarito, ay iligtas sila. Hindi doon sa Roman Empire. Iligtas sila sa tiyak na kapahamakan papuntang impyerno. Hindi nila naintindihan. Kapatid, una, hindi nila naintindihan ang kasalanan na umaalipin. Doon sila gustong palayain ni Lord. Romans 7:14 hanggang 15. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. Tignan nyo ito maigi. Sold as a slave to sin. So kapag slave pala ng sin ng isang tao, kinikwento dito, sinasabi dito ni Apostle Paul, I do not understand what I do. And what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Ibig sabihin, minsan gusto mong gawin, di mo magawa. At yung ayaw mong gawin, nagagawa mo. Nung slave pa daw siya, sa sin. Ganon ang kasalanan. Pambira. Pag may mga bagay na hindi ka makalaya, ibig sabihin, slave ka nun. At ang kasalanan, mga kapatid, maniwala ka, umaalipin yan. Na minsan gusto mong gawin ito, pero hindi mo siya magawa. Yun ang gusto ni Lord, palayain tayo dito. Pangalawa, ang kasalanan ay pumapatay. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Sa makatuwid, kaya kang dalhin ng kasalanan sa kapahamakan. And this is the very reason why Jesus came to seek and to save the lost. At dito sa passage natin, to save His people from their sins. Alam mo ba, kapatid, thousands of babies were into the world that same year. But only one of them would grow up to be the Savior of the world. So after all these years, Jesus still stands alone. He is the only one who can save a lost soul. Acts 4:12. Only Jesus, ulitin ko, only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. Remember that mankind has fallen into deep pit of sin, and Jesus is the only one who can save the sin-sick soul. Dr. Billy Graham once said, the very purpose of Christmas
or the very purpose of Christ coming into the world was that He might offer up His life as a sacrifice for the sins of men. He came to die. This is the heart of Christmas. This is the heart of Christmas. Again, napaka-importante na maintindihan ng tao kung ano ba ang ibig sabihin ng Pasko. Because He will save His people from their sins. So Christmas reveals His intention. It is a sacrificial intention, it is a sure intention, and it is a saving intention because He will save His people from their sins. Dahil ito ang dahilan, sabi ng ating Panginoon. Again, when purpose is not known, abuse is inevitable. Pag abuse, ibig sabihin mga kapatid, abnormal use. Kaya mga tao ngayon, pwede kang mag-exchange gift, pwede kang mangaroling, pwede kang mag-Christmas party, still you missed Christmas. You missed Jesus. Na-abuse na. Sobrang lungkot ng Pasko dahil walang 13th month. Lungkot ng Pasko ko kasi wala akong 13th month. Lungkot ng Pasko ko kasi picture frame na naman. Tinanggap ko. Lungkot ng Pasko ko kasi mug na naman ang tinanggap ko. Hilig mo ka sa kape pero ayaw mo ng mugs. ng mga mugs. Lungkot ng Pasko ko. Bakit saan lungkot ng Pasko mo? Kasi nga nakafocus ka sa hindi mo dapat pag-focusan. Maybe you are missing the meaning of Christmas. Ano ang mayroon sa kapanganakan ni Jesus? Christmas reveals His identity. It is a divine identity, and it is a human identity. Sureball yun yung kaligtasan natin, kapatid. Dahil yung Diyos ang pumarito na nagkatawan tao para sa atin. Second, Christmas reveals His intention. It is a sacrificial intention, sure intention, and saving intention. So Jesus came to be identified with you and to save you from the consequences of sin. Ano ang saysay ng pagdiriwang ng Pasko? Kapatid, ulitin ko. Ano ang saysay ng pagdiriwang ng Pasko kung hindi mo naman makaka-enkwentro ang Panginoong Kristo? Ano ang saysay? Again, na-abuse ang Pasko. Malungkot ang Pasko ko. Bakit? Wala akong jowa eh. SMB. Lamig ang Pasko. Bakit malungkot ang Pasko mo? Kasi di ako sinagot. Kasi daming humihingi, daming regalo, daming mga ganito, ang daming pressure. Kasi kapatid, pressure mo sarili mo, hindi naman yan dahilan ng Pasko eh. So whether sandamakmak ang kainan nyo sa bahay ninyo, huwag mo pagbintangan yung tao. Kung marami silang pagkain ng Pasko, walang problema yon. O ikaw wala rin problema yon. Ang importante, both marami kang pera o tama lang ang pera mo ngayong Paskong ito, ang importante si Jesus ay nasa sayo. Kapag na-miss mo yun, you miss the meaning of Christmas. Na-abuse ang Pasko. Kapag nalulungkot ka o napakasaya mo, dahil sa maling kapamaraanan, ibig sabihin, naabuso natin ang Pasko. Again, when purpose is not known, abuse is inevitable. Sayang! Sana tatatag mga kapatid yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus dahil tiyak yung kaligtasan natin. Bakit? Diyos yun ang ligtas sa atin. At sayang, sana naintindihan natin na naiintindihan ako ni Lord. Kasi siya ipinanganak din. Nagkatawan tao siya. Alam ni Lord. Kaya ang sarap lumapit kay Lord. Ang sarap magsumbong sa Kanya. Ang sarap alam mo yon, humiling sa Kanya. Kasi alam ni Lord eh. Sayang to. Christmas reveals His intention. May nagbigay ng pagpapahalaga sa iyo, nagsakripisyo ng buhay sa iyo. Maybe a lot of people hindi ka pinahalagahan. But isipin mo na lang mga kapatid, pinagplanuhan ka ni Lord, pumarito ang Panginoon. Nagsakripisyo para sa iyo. Pambira, pag nalaman mo yon, sold out ka buong taon na ito sa mga susunod pang taon ng buhay mo.
At kung ikaw man ay nangangailangan ng rescue ngayon, balik ka sa meaning ng Pasko. He came to save His people from their sins. Ulitin ko, ano ang saysay ng pagdiriwang ng Pasko kung hindi mo naman makakaengkwentro ang Panginoong Jesucristo? Now, as I end this, mga kapatid, maybe you're telling me, hindi naman kasi ako karapat-dapat. Ayan na naman. Hindi ko sinasabing masyado kang madrama sa buhay. Pero baka minsan ganun. Hindi naman ako karapat-dapat dyan sa Jesus eh. Kasi Diyos siya, makapangyarihan siya, ang dumi ng buhay ko, ganito kasi ako, parang hindi naman ako bagay dyan sa sinasabi mo. Kapatid, bago mo ituloy yung ganyang kaisipan mo, balik tayo dito. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Because he will save his people from their sins. Tignan mo yan, ha? Because he will save his people from their sins. Biruin mo, buti sana yung pumarito ka, pagpunta mo, malilinis yung tao. Okay? Pag-isipan mo itong maigi, makinig ka dito maigi, kapatid. Masarap yung pagpunta mo, well celebrated ka, di ba? Grabe, ang tinding mag-host nito. Grabe, ang tindi nila magpakain, ang tindi nila mag-alaga. Grabe, gagalang ng mga tao, kapatid. Hindi ganito ang inabutan ni Jesus. Yung pagpunta mo, grabe, ang bango sobra. Anong scent yan? Anong scent ng pabango? Grabe, hindi ganito. Amoy makasalanan. Amoy kahayupan. Napakarurumi ng inabutan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang inabutan niya. Now, to illustrate, mga kapatid, 10 years ago, nagpapa-total makeover tayo dito sa ating main campus noon. At isa sa problema natin dati, nagiging parang gates of hell na yung CR natin. To cut the long story short, pinaayos namin yon. Diyan pa noon sa likuran. Tapos diyan mamaya hinukay siya ulit. May tinawagan kami noon. Yung laging may ipinaglalaban. Si Malabanan. Tapos may mga tao silang pinadala noon. Tapos mamaya diyan, pagdating ko dito, di nahukay na yung dating septic tank. Mamaya diyan paghukay doon, pinalalim nila. Kaya lang ang kahindik-hindik dito, mga kapatid. Nakakita ko, hindi ng babae sa septic tank, lalaki sa septic tank. Nag-dive, pare. Pag-dive niya doon, kasi may inaayos sila, pampira. Sorry may kumakain sa inyo dito. Pero pagtiisan mo muna to. Pag-dive niya doon, parang hindi ko kinaya. Tapos pag-angat niya, buhos siya. May dala naman tubig, ligo siyang ganun. Mamaya dyan, very curious ako. Sabi ko sa kanya, privately lang naman. Sabi ko, Brad, hindi ka ba nandidiri sa ginagawa mo? Hindi ka ba nandidiri dyan sa ginagawa mo? Alam mo, sabi sa akin ng lalaki, hindi na, sir. Nasanay na. Maraming pinapakain. Tapos sabi niya sa dulong-dulo, hindi na ako nandidiri, sir, kasi ito yung trabaho ko. Ito yung trabaho ko. Kapatid, paano mangdidiri si Lord doon sa mga taong aabutan niya at liligtas niya? Yun ang trabaho niya. Abutin yung mga mababaho, madudumi, at mga wasak na tao. Kaya kung sinasabi mo, nakakadiri yung buhay mo, nakakahiya yung buhay mo, wasak-wasak yung buhay mo, parang hindi naman ako karapat-dapat. Tandaan mo, kapatid, yan ang trabaho ni Lord. Paano siya mandidiri sa iyo? Because He will save His people from their sins. Rest assured, kapatid, He will come and save you. He can touch you. He can save you. Ikaw at ang Panginoon ngayong araw na ito, kapatid,
Lapit ka kay Lord just as you are. Maging transparent ka sa Kanya ngayong araw na ito, kapatid. It's between you and the Lord today. At naniniwala ako dito, may mga nakapakinig ngayong araw na ito na mensaheng ito na naiintindihan mo. Naintindihan mo, kapatid, ng mas malinaw ang mensaheng ito ng Pasko. Na may Jesus na kaya kang abutin. Ano man ang kalagayan mo. Hindi ko alam kung sa buong taon na ito, kapatid, ikaw ay nalublob sa kasalanan, ikaw ay nalublob sa kahihiyan, ikaw ay nalublob sa matinding karumihan, ito ang mensahe ng Pasko. Because He will save His people from their sins. Kaya kang iligtas, kaya kang abutin ng ating Panginoon. So if you are this person right now, at sinasabi mo, Lord, gusto ko pong tanggapin yung inaalok mong yan na kaligtasan. Ano man ang kalagayan ko, Lord, lumalapit po ako sa iyo ngayong kailangan kita sa buhay ko. Kung naniniwala ka, ikaw itong taong ito, kapatid, na kailangan mo yung salvation na yon. Kailangan mo yung paglilinis. Kailangan mo ng direksyon sa buhay. Kailangan mong mabuo sa kabila ng pagkawasak ng buhay mo. Ngayong araw na ito, kapatid, mananalangin tayo. Samahan mo ko sa panalangin ito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my Save life. me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito, especially for the very first time, maniwala ka, inabot ka ng ating Panginoon. Mahal ka ni Lord. Pinatawad ka ng Panginoon. Niligtas ka ng ating Panginoon. Because He will save His people from their sins. Alam ni Lord ang pinagdadaanan mo. Alam ni Lord ang kalagayan mo. And for all of you right now, kapatid, na feeling mo empty ka, na feeling mo, kapatid, wasak ka, and I don't know kung ano yung mga specific na pangangailangan natin, Jesus can identify with you. Why? Minsan siya nangailangan, minsan siya nagutom. Alam niya ang kalagayan ng tao. Ano ba yung kalagayan mo, kapatid? Na tila baga, mas nagwawasak sa'yo. Yung kalagayan mo, kapatid, na tila baga hindi ka makaahon sa kalagayang yan. Alam ni Lord yung mga pinagdadaanan na yan, your temptations, your trials. Ba't ngayong oras na ito, kapatid, lumapit ka sa Panginoon? He can save you. He can touch you. He can heal you. He can give miracle for you. Father, in the name of Jesus, I lift up to you my brothers and my sisters right now. Naniniwala kami, Panginoon, na alam mo yung pinagdadaanan namin. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo, nagsusumamo. Alam mo po itong specific, Panginoon, na battle na ito. Alam mo po yung specific na need na ito, Panginoon. So right now, God, I speak for your provision right now because we believe that you are our Jehovah Jireh, our provider. In the name of Jesus, you all have the power, Panginoon, to provide for your people. In the name of Jesus, kami po'y umaamin na nangangailangan kami, Panginoon. And right now, Panginoon, for all of these people who are sick, we come before you, our Jehovah Rapha, our healer. In the name of Jesus, we believe, Lord, that you are our great physician. Ikaw po ang pinakamatinding doktor ng lahat. Hindi man kami mapagaling ng tao, pero yung kapangyarihan mo ay kaya kaming pagalingin. Ikaw ang gumawa sa amin, kaya ikaw ang may kakayahan na mag-ayos sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Right now, God, I pray for healing right now. I pray that you touch everyone today. Bigyan mo po ng pag-asa ang bawat isa. Bigyan mo po ng kapayapaan ang bawat isa ngayong araw nito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lumalapit kami sa Diyos na maaasahan namin at alam ang pinagdadaanan namin.
ngayong oras na ito, kapatid, ikaw at ang ating Panginoon. I will give you a few seconds right now. Ikaw at ating Panginoon, lumapit ka sa Kanya ng personal ngayong araw na ito. Ilang segundo, kapatid, ngayong araw na ito, ikaw at ang Panginoon, ilapit mo na yan sa Kanya. Kaya kang abutin ng ating Panginoon. Kaya kang abutin ng makapangyarihan nating Diyos. Ginawa niya na yan dati. Ginawa niya na yan dati. Inabot niya ang mga tao na kung saan walang kakayahan na iligtas ang kanilang mga sarili. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Just come to Jesus right now. Just come to Him. Just come to Him just as you are. Knowing na naiintindihan ka ni Lord, na alam ni Lord ang pinagdadaanan mo. Just come to Him. Come to your Savior. Lapit ka sa iyong Diyos na kaya kang iligtas, na kaya kang pagalingin. Lumapit ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumapit ka sa Kanya, kapatid, na may kapangyarihan na isalba ka. Lumapit ka sa Kanya ngayong araw na ito. Kaya Kanyang iligtas dahil Diyos natin siya at siya makapangyarihan sa lahat. Just come to Him just as you are. Ano man ang pangangailangan mo, ano man ang pinagdadaanan mo, salamat po, Panginoon. Oh God, just come to Him. Just come to Him. The Lord can touch you. The Lord can heal you. Father, in the name of Jesus, we pray once again, God, for your holy touch, Lord. In the name of Jesus, touch everyone today, Lord, who are tired, weary. I pray that you mend every broken heart, broken spirit. In the name of Jesus, we believe that you can rescue us, oh God. Kami ngayon ay sumasamba sa Diyos na kaya kaming iligtas. Kami ngayon ay sumasamba sa Diyos na kaya magpagaling. Kami ay sumasamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Starting today, Lord, muli namin i-commemorate, Panginoon, ang ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Thank you for coming, Lord. Thank you for coming, Lord, for us. Salamat po, Panginoon. At ngayon, Panginoon, napapakinabangan namin ito, Panginoon. Nag-approach kami sa iyo, Panginoon, na may confidence, God, na naiintindihan mo kami, na alam mo pinagdadaanan namin at ang matindi dito, Lord, na kaya mo, Panginoon, abutin ang mga pangangailangan namin, especially yung mga pinakamatitinding struggle naming mga tao, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat na napakinggan mo ngayong araw na ito. We will never let this message mag-slip away sa atin. At hayaan mo, kapatid, na mag-benefit ka patuloy. Hindi lamang ngayon, kundi mamaya at sa susunod na mga panahon ng iyong buhay because of this truth na iyong naintindihan. Ngayong oras na ito, kapatid, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6, and every time i-declare ito, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen.
God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much.